doon ako nasiraan ng ulo nun. Sabi ko, tangina, hindi yata ako para dito. Nung after nung mga ilang buwan pa, nag-quit ako doon. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Ang sobrang weird nung naging balita kasi alam mo kung bakit. 1 week na lang, kailangan ko nang umalis. Doon lang nila sinabi sa akin na, aalis ka na within 1 week. Sabi niya sa amin nung mga around grade 4 yata. Masyado kayong puro laro lang, ganito, ganyan. I think kailangan nyo nang matutunan kung paano magnegosyo ng ganito kabata. So pinagbenta niya kami ng balut. Yan, kamusta kayo mga boss? Panibagong episode na naman. At good morning, good afternoon, at good evening sa mga inyong lahat, sa mga kayo nanonood. Ngayon, episode 4 na natin. Sa ngayon, kasama natin si Brad Rafael Tigno, ang founder ng Vibiant. Thank you. So, tol. Thank you, Tol, sa pag-imbita sa akin dito sa podcast mo. It's an honor na masama dito sa ginagawa mo kasi alam ko, dedicated ka dito sa ngayon. Alam mo naman tayo basta capital E, supportahan natin yan. Thank you, tol. Maraming salamat din sa time na binigay mo ngayong araw na yun. So, si Brad Rafael is founder ng Vibiant. Yeah. Kamusta ang Vibiant ngayon? Okay naman, Tol. Sa ngayon, masasabi ko yung Vibiant, currently, nagta-transition kami. Kasi, nagsimula talaga kami, ewan ko kung naalala mo yung naging very beginning ng Vibiant. Pero yung pinaka-idea ng Vibiant nung sinimulan ko siya, lang siya talagang travel vlog lang. Travel vlog lang. Nung umpisa, sabi ko, gusto ko lang i-document yung mga pinagagawa ko, mga lifestyle na mga encounter, nagpupunta sa ibang bansa, or mga lugar na magandang makita yun. Tapos, nung nagkaroon ako ng mga idea, kasi nung pa lang ako, high school pa lang ako, gusto ko nang gawin to Sabi ko, gusto kong gumawa ng magazine na parang pulp magazine sa Pilipinas. Ewan ko kung familiar ka dun. So, tol, bago tayo maabot dyan, bago natin makilalang lubusan ang Vibiant, pwede bang magpakilala muna si Rafael Tigno sa Pilipinas? Sino ba si Rafael Tigno sa Pilipinas? Ano ba yung ginagawa niya? Saan siya nag-aaral? At paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang? Yeah, so sa Pilipinas, lumaki ako, pinanganak ako sa Quezon City. QC. QC, St. Luke's Hospital. Wow. Tapos, lumaki ako sa around QC din. Actually, QC nga ba? Novaliches, Fairview, Bulacan area. Yung tatlong yun yung naging parang ko. Tapos may konting Las Piñas din. Las Piñas. So, bali, nung pagkapanganak ko, Las Piñas, and then nag-move kami sa may Bulacan, Novaliches border. Tapos, Fairview, nung lumalaki ako ng konti na nag-college. So, more on Manila talaga area. Quezon City talaga. Laking Manila talaga. Laking Manila ka talaga. Walang probinsya. Meron. Tagalawag yung airmats ko. Si airpads ko naman, Pangasinan, sa Lingayen. So, saan ba nag-aaral si Brad ng college? So, nung college ako, actually, hindi ko nga natapos yun, Tol, Yung school mo ng college? Pinakaunang-una kong school is sa UST ako. UST, Tapos, anong course mo nun? So, nung nasa UST ako, Communication Arts, yung kurso ko. Sa kasama ang palad, na-debar ako dun, Tol. Kasi,
Alam mo na, nung bata ako nung first semester ko sa UST, talagang addict ako sa music nun. Talagang music, you love music oo, talaga. music talaga yung, kasi nung bago ako graduate ng high school, mga second year to fourth year high school, talagang active akong nagbabanda nung time na May yun. banda ka na rin talaga Oo, dati. shoutout nga pala sa Ano banda yung pangalan ko. ng banda niyo baka? So, shoutout sa mga kabanda ko dyan, si Tonton, si Kenneth, tsaka si Ferds. Yung tawag namin sa banda namin, Scar Chemistry. Yung time na yun, gitarista ako. Gitarista. Oo. So, yun, nagsusulat kami ng mga kanta, mga ganun. So, nung tumungtong ako ng college, yun lang yung nasa isip ko. Sabi ko, tangina, gusto kong sumikat yung banda ko, mga ganun. So, doon ka nakafocus sa pag-music dati? oo, talagang yun yung mga pinaggagawa ko ng time na yun. Naghahanap ako ng mga recording studio dun sa paligid ng U-Belt, mga ganun. Ano pa ba? Minsan, kapag may practice, tangina, kakating ako sa kaklase ko. Tapos, sasampo tayo na Masasabi mo ba, practice. Tol, na naging distraction sa'yo yung music sa pag-aaral mo? Sa totoo lang, hindi ko naisip yun. No? Kasi hanggang ngayon, bumabalik sa akin eh. So, para sa akin yung music, hindi ko na siya matatakasan sa habang buhay. Hanggang pagtanda ko. Iba talaga pag gusto mo yung ginagawa mo, na talagang kahit ano pang mangyari at gagawin mo talaga isang bagay, bakit gusto mo, di ba? Yeah. So, nung college ka na yun, hindi ka naka-graduate? Natanggal ako doon, lumipat ako ng PSBA. PSBA. Sa Quezon City, yung sa Aurora Boulevard, tsaka sa Katipunan. Ano yung course mo nung time na yun? Nung nasa PSBA na ako, accountancy na yung course ko na. Accountancy, Oo. So, yun na yung natapos mo? Hindi ko rin siya natapos. Ano yung next na naging journey nung school life mo nun? So, pagkatapos ko, siyempre, ganun pa din. Banda-banda, mga barkada. At tuloy-tuloy pa din talaga yung banda mo? Oo, pero marami na akong mga nakilala nun to. Nung time na yun, nakilala ko na si Sheldon, sa Hale. Wow. Tapos, si Kian ng Kaya Lili. Talagang kilala mo sila in person? Oo, yeah. Nakakasama ko sila nun. Tapos, may time pa na nag-iinuman din kami ng mga yun. Sikat na sila nun? O, pati rin pala si B-Boy ng Join the Club. Kasi mga taga-UST din yung mga yun eh. Noong time na yun, paputok pa lang sila. Ang nilalabas pa lang ng Hale na single nun yung Broken Sonnet. So yung banda nyo, Tol, kamusta naman nung time na yun? Bakit hindi din nag-raise up yung banda nyo? Kasi nung time na yun, parang medyo nahati din yung attention ko. Oh. So bukod sa nagbabanda ako, na-realize ko nung time na yun. Kasi din ako eh. Kahit na medyo laking privilege ako ng konti, or sabihin ko na maganda yung naging growing up. Growing up ko maganda. Pa din ako, hustler pa din ako. So, pag meron ako nakikitang demand, mga ganun, tinatalunan ko. So, tangina, meron palang demand sa na to. So, nung time na yon, nakita ko na, tangina, meron mga nagpapa-production pala ng mga banda. So, doon ako nagsimula nun. So, nag-jump ka doon sa magiging producer. Yeah. So, shoutout nga pala, Feedback Production, lalo na kay Luke. So, matagal ka na naggagawa ng nag-produce ng mga Oo. Pinakauna naming show nung pinroduce ko is sa may Column Bar, sa may Timog. Pero yun, Column Bar, yun yung pinakaunang show na ginawa namin. 15 bands yung pinatugtog namin, tapos including yung special act namin na Up Dharma Down. So yung mga yun, Tol, yun yung first time mo na ginawa yun? Yun, yung first time ko yun. So ano yung mga struggle nung time na yun? Kasi syempre, first time mo, tapos bigla kang nag-jump into it na gagawin mo to, gusto mong gawin yan. Ano yung mga struggle nung time na yung nag-i-start ka pa lang magiging producer? Wala pang... Napakahirap nun. Oo, Tol. Kasi wala pang Facebook nung time na yun. Oo. Nami-meet namin yung mga band sa text lang. Talagang through message. Oo, tapos nagpapakalat lang kami ng mga posters nung time na yun. I think launch pa lang yung Facebook nun, Tol, nung time na yun. Tapos, hindi pa siya kung paano mo nagagamit yung Facebook ngayon. Ng advertisement. Ewan ko naalala mo pa yung pinakaunang version ng Facebook. Ano lang siya, parang wall. Wall lang. Magpo-post ka lang sa wall, ganun. Ganun pa lang yung Facebook ng time na yun. So,
Tsaka yung YouTube, bagong-bagong labas lang noon nung time na yun. Talagang very limited yung marketing namin. Pero dito ko rin masasabi na nabuo yung kung ano na yung ginagawa ko ngayon. So, bago tayo punta dyan, Tol, so yung mga na-experience mo na ganun, ano yung sa school mo? Kasi, siyempre, natapos mo ba yung school mo nung time na yun o hindi mo na tinuloy? So, bale, ang nangyari kasi nun sa akin, Tol, nung na-reach ko na yung third year ko sa college, doon sa PSBA, lumabas na yung news na, kailangan mo na pumunta ng US. So, nag-migrate ka na? So, nagpunta na ako ng San Francisco noong time na yun. So nag-US ka muna bago ka puntang Canada? Yeah. So, US muna yung nilandingan ko. Tapos, after na mga less than a year, lumabas naman yung Canada namin. So, yung parents mo, Tol, asan yung parents mo nung ano? So, yung parents ko nung time na yun, pareho na silang... Hindi, actually, yung time na yun, yung mother ko pa lang yung nasa San Francisco. Nasa Sa US California, na. yeah. So, siya sa California. Tapos lang kami, umalis na siya ng papunta ng California. So, nag-aalaga sa yung So, nung time na yun, si AirPods na si yung AirPods bantay namin. Pero ano din siya, lumilipad din siya sa US, tapos bumabalik din siya. Tapos nung pumunta ka US, ano yung naging buhay mo sa US nung time na yun? Ilang taong ka nun? 16? 16 ka pa lang nun. 16 or 17, mga ganun. So, paano yung naiwan mo? Tapos pumunta ka agad ng US? So, siyempre yung experience, lahat ng ginawa mo sa Pilipinas, mga experience mo doon, dala-dala mo yun di ba? Wala nang panibagong, madami na namang adjustment ang gagawin mo. Grabe. Kasi mas 16 years old ka pa lang, ano yung naging buhay mo sa US, Tol? So, ang sobrang weird nung naging balita kasi alam mo kung bakit. 1 week na lang, kailangan ko nang umalis. Doon lang nila sinabi sa akin na, aalis ka na within 1 week. Sabi ko, tayo na nung time na yun. Wala pa talaga sa isip ko na... Tsaka nabibuild up mo na sa Pilipinas yung gusto mong mangyari, di ba? Yeah. Tapos biglang papuntahin doon out of nowhere. At yun nga, biglaan na lang. Nagising na lang ako. Sinabihan na ako na, mag-impake ka na kasi aalis ka na within 1 week. Binala na nila ako ng ticket, ng lahat ng yun. So, nung pumunta ako ng US, talagang no clue ako, Tol, na anong gagawin ko na dito? Tama. Parang akong biglang binunot. Tapos sabay nilagay ako dun sa US. Parang ganun yung pakiramdam ko nung time na yun. Parang di pa ako ready dito sa buhay ng Amerika Tapos after ng ilang buwan, lumabas yung Canada namin. Lumipat na rin kami ng Canada. Pero wait lang, 16 years old ka pa lang, tapos ginagawa mo na dating mag-producer ng mga ano. Tapos grabe naman yung... Talagang, paano mo siya naisip? Kasi sa edad mong ganun, dapat yung mga kaedad na ganun, di ba, Tol? Nag-i-enjoy lang sa buhay, gumagala, gumigimik, yung mga ganun. Pero ikaw, ginagawa mo yung mga... Ginagawa na ng mga tanda. Iba yung mindset mo nung time na yun, no, Tol? Sobrang... Ano yung pumasok pala sa isip mo nun na bakit naisip mong gawin yung pagiging mag-produce ng ano? Pwede ba tayo mag-backtrack ng konti? Tol bata pa lang kami, tinuruan na kami ni AirPods na maging entrepreneurial. So, isipin mo yung parehong magulang ko, doktor sila. Kilala sila dun sa subdivision namin. Pero yung AirPods ko, sabi niya sa amin nung mga around grade 4 yata, masyado kayong puro laro lang, ganito, ganyan. I think kailangan nyo nang matutunan kung paano magnegosyo ng ganito kabata. So pinagbenta niya kami ng balot. Nagbebenta kayo ng balot? Doon sa subdivision. Sa subdivision namin. So, naghihila kami nung cart ng balot. Hindi ka ba nahihiya nung time na yun? Siyempre, kayo parang may kaya kayo di ba? Nasa middle class na Nakakahiya, Tol. Kasi yung crush ko makikita. Yun yung iniisip ko nung time na yun. Sabi ko, makikita ako ng crush ko, nagbebenta ako ng balot. Hindi ka ba nagalit sa tapat mo nun, Tol? Kasi pinagbenta ka ng balot Nung time na yun, Tol, confused ako. Sabi ko, bakit ginagawa nito sa amin to ni AirPods? Kasi hindi naman namin kailangan yung makukuha naming pera dito Tama. Pero, na-realize mo nun? Nung tumanda-tanda na ako, na-realize ko na, tinaniman niya kami ng buto para maging entrepreneurial yung isip namin. So, simula nun, nakikita ko na lahat nung, parang biglang merong isang filter na nawala na, nakikita ko merong demand dito Pwede kong talunan tong part na to So, nung bata ka pa lang, Tol, nasabi na hinasa ka na talaga. Parang nilabas na yung skills mo sa marketing, kung saan man, para
paglaki mo, may realize mo na nung bata ka, ginagawa ka na to dati, madali na lang para sa akin. Hindi marketing tol, actually sales. Sa sales yung... Kasi kailangan kong kausapin yung yung mga tao. Tapos doon ko rin natutunan na mag-improve ng produkto. Kasi nung simula kami doon sa pagbabalot. Ano mo improve yung produktong balot? Kaya, okay, sige. Kasi nung nagsimula kami, Oo. asin, plain suka, and balot. Yun lang yung nilalako namin doon sa village kada gabi. Pero habang nagbebenta kami doon sa mga tao, sinasabi nila sa amin, dapat lagyan mo ng bawang, tapos timplahin mo ng ganito. So, okay, nakuha namin yung feedback na yun. So, okay, in-improve namin yung produkto. Tapos next time, nakita nung bumili ulit na, tanga na, spiced na yung vinegar nyo spiced na yung suka nyo or natimplahan nyo na yung suka nyo mas masarap na ngayon. So, dating bumili ng isa, bumili na sila ng 5, ng 4. So, yung mga naging kausap namin na nagbigay ng mga feedback, na gano'n na, So, lalo kang natututo sa mga tao na binebentahan mo. So ngayon, pag nagbibigay ng mga feedback ng tao ngayon sa akin, naiintindihan ko na, tanga na, hindi yan atake sa produkto mo. Tayo na, binibigyan ka nila ng points para mag-level up yung produkto mo. Improvement to. So yun yung naging parang introduction ko sa sales, tapos product development. Gaano katagal na nagbebenta ng balot to? Matagal din yun tol, mga... Taon? Oo, 2 taon yata yun 2 taon kami binagbenta ni AirPods nun. Sa ano yung mga na-realize mo nung time na yon na nagbenta ka ng balot? Una, tayo na, hindi rin pala siya nakakahiya talaga Na bumili rin naman yung crush ko sa akin. Tapos natuwa siya na, tangin na, ginagawa mo na to. Parang na-boost din yung confidence mo nung time. Tapos parang somewhat, hindi ko rin to na-realize nung hanggang sa tumanda na lang ako na, tayo na yung skill na yun, naging parang invincible yung pakaramdam ko na wala na to sa akin, kaya ko nang gawin talaga to kasi panis na yan, ginawa ko na yan nung grade 4 ako. So tol, ano naman ma-advise mo sa mga bata na katulad mo nung like 3 years old, 5 years old na sa tingin mo bilang isang magulang or future magulang, gagawin mo din ba sa magiging anak mo or kailangan ba nila talagang turuan or iharap agad sa realidad yung mga ganung edad? Sa ano mga suggest mo tol sa mga magulang na Mga sasuggest ko siguro, tayo na pag nakitaan nyo ng potential yung anak nyo, i-nurture nyo yung potential nila. Hayaan mo silang i-explore yung mga bagay na may potential sila. Kaya yung music, yung pag-business, pagpo-production, mga yan, lahat yan, sinuportahan kami ng magulang namin, binigyan nila kami ng chance na i-nurture yung yung hobbies na yun, yung mga ganun na naging part na ng buhay namin. Kami, 3 magkakapatid, lahat kami masikero. Pero kasi nasuportahan kami nung bata kami. Talagang supportahan kayo ng magulang. Ano masabi mo naman tol sa mga batang hindi nasusuportahan ng magulang? Kasi syempre hindi naman lahat ng magulang is katulad ng magulang niya tol. Yung iba talagang, sabihin na natin, gipit sa pera. Walang enough na budget para masunod yung mga gusto nila. Ano yung mga sabi mo sa mga bata? Ang masasabi ko doon sa mga batang ganun, kung alam mo na takay na hindi ka pinapatulog niyang kagustuhan mo, lagi pupukin mo. Gawan mo ng paraan para ma-nurture mo siya. And huwag mong hayaang mamatay yung apoy. Yung eagerness talaga. Oo. Kasi isipin mo pag hindi mo siya ni-nurture, hindi mo makikita yung potential mo na tayo na, magaling ako mag-basketball Kumbaga, hindi mo siya malalaman kung hindi mo siya susubukan. Oo. Yung sa terms naman ng may underprivileged in terms of financial, ganyan, hintay mo lang yung i-nurture mo lang yung skills mo. Okay lang na minimal ka muna. Parang yung kanina pinag-uusapan natin, okay lang na minimal ka muna. Tayo na, dadating ka din dun sa point na magle-level up yung mga parts na yun. Magkakaroon ka ng trabaho, magkakaroon ka ng budget. Pero, tayo na, wag mo titigilan. Yun yung feeling kong magandang maging ng mga bata. So, balik tayo sa US, tol. Ano yung buhay mo nung nasa US ka? Nung nasa US ako, tol, buhay turista lang yung ginawa ko doon. Na-travel lang. Picture dyan, picture doon. Pinadala ko nung airmats ko noon na, puntahan mo yung mga pinsan mo doon sa Seattle. Kasi bata ka pa naman din, Tsaka, hindi ko pa rin alam anong gusto kong gawin nung time na yun. Kasi nag-explore ka pa lang. Bigla lang din ako dinala doon Hindi ko rin talaga nagustuhan yung North America kaagad.
siguro mga 5 years pa ako na nasa Canada, saka ko lang na-realize na tangina, sobrang swerte ko nandito ako sa Canada. So, nung nagpunta ka Canada, tol, anong status mo sa Canada? So, nung dumating kami dito, landed permanent resident na kami nung time na yun. So, tol, nung andito ka sa Canada, nag-aral ka ba? Nag-work ka na or ano? So, unang-unang trabaho ko dito, tol, sa Canada. Yung pagdating ko dito, siguro mga may 1 or 2 buwan din ako nagmuni-muni dito. Kasi hindi ko rin alam anong gagawin ko. Mahirap talaga. Di ba yun din yung Kailangan mo iisipin na mo? sabihin nga nila, hanapin mo muna yung sarili mo, parang ganun. Oo, anong gagawin ko dito? So, ganun na ulit. Ibang bansa na. Oo, ganun ulit yung ginawa ko. So, yung pinsan kong taga dito sa Canada, tumutugtog din siya. So, nagtugtog muna kami sa mga festivals dito. Music na naman. Oo, tapos eventually, na-realize ko na, tangina, gusto ko rin kumita muna ng pera. So, nagtrabaho ako. Unang-una akong trabaho dito sa Canada, sa Moxie's, sa Scarborough. Doon ka nag-work. Kitchen helper. So, naghihiwa ng gulay. Pero wait lang, hindi mo naman, hindi mo linya yun. Bakit yung naging trabaho mo? Yun yung pinakaunang na-applyan mo. Tsaka, mahilig din ako sa pagkain. Yung mga trip ko din yung mga kung ano-anong type ng pagkain. Lahat, wala akong hindi gusto eh. So, curious ako. Naturally curious ako sa pagdating sa pagkain. So, ano pa yung mga naging ibang work experience mo dito? So, after nung Moxie's, lumipat naman ako ng tol sa may Oshawa naman, hotel. Pero, kitchen staff pa din ako nung time na yun. Pero doon ko na na-experience yung mga hirap ng nagsisimula. Kasi nag-work ako hanggang madaling araw doon eh. Grabe, bata mo pa lang, tapos ganun ka na kumasil ng buwan. 19 ako nung time na yun. 19 ka pa lang. 19 ako nung time na yun. Tapos, doon ko na-experience yung unang-unang snowstorm. Yung... Anong sabi mo nung time na yun? Yun nga eh, nung time na yun, yung snow hanggang tuhod. Tapos, syempre, sa Oshawa, nung time na yun, hindi pa sila, kung gaano sila ka-develop ngayon, hindi pa sila ganun eh. So, yung clearing ng snow nila, hindi pa kagad na Matagal. Oo, matagal pa. So, tapos yung bus stop, kasi nagbabus lang din ako nun eh. Yung hirap mag-commute nun eh. Bus stop sa Oshawa, every 45 minutes yung datingan. Naghihintay ka pa ng matagal. Oo, so nilakad ko pa malayo, kasi konti lang yung mga bus stop nila doon. Tapos, 45 minutes pa. Travel time mo. Wala pang Uber noon. Wala pang nung time na yun. Kaya, sobrang... Hindi ka nagsisi na napunta ka dito. Hindi yun na nga eh. Doon ako nasiraan ng ulo noon. Sabi ko, hindi yata ako para dito. Nung after nung mga ilang buwan pa, nag-quit ako doon. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. Umuwi ka ng Pilipinas? Umuwi ako. 1 year ako nagstay sa Philippines. Parang sinet ko muna yung mindset ko ng tama na, gusto ko ba talaga dun? Inisip ko na, tama bang nandito ako sa Canada nung time na yun? Kasi para ako nasiraan rin ng ulo eh. Homesick, tapos parang na lang ako biglang dinala doon. Tapos hindi ko alam ano ba talaga yung gusto kong gawin. Tsaka ang bata mo pa nung time na yun, tapos talagang yung mga struggle mo na sa edad mo na yun, hindi na normal yan eh. Kasi dapat yung edad mo yun, nag-i-enjoy ka muna ba, yung ginagawa mo na yung mga hobbies mo. Pero ikaw, nag-work ka na, tapos nag-overnight ka pa, di ba? Yun. So, nung umuwi ka ng Pilipinas, tol, ano yung ginawa mo doon? Like, parang lang. Actually, nag-work din ako doon eh. Nung umuwi ka ng umuwi ako, nag-work ako, parang, tapos, pero mostly yung purpose ko nun is para straighten ko yung mindset ko. Kasi, nung time na umuwi ako, parang sinasabi ko sa sarili ko, ayoko sa Canada. Parang hindi ko kaya yung lifestyle doon. Hindi ko alam kung para sa akin ba talaga. Ang hirap talaga pag dinala ka sa isang sitwasyon na hindi ka pa ready. Talagang masusubukan ka ng sistema kung talagang kaya mo ba o hindi. So, dami na talagang challenges na papasok sa isip mo, mga may isip mo. Tapos, paano ka naman na-motivate na bumalik ka dito? Ano yung nangyari? Ba't bumalik ka ulit dito? So, nung time na yun, may nakilala ko yung asawa ko. Yung girlfriend sa taas. Andito siya? Hindi, wala pa siya. Nasa Philippines pa siya. Nakilala ko siya dun. Tapos, nung nakilala ko siya, nagkaroon na ako ng, gusto ko nang umall in dun sa buhay ko.
So gusto mo nang So ngayon, gusto ko na ng mas malaking opportunity. Ilang taong ka nun? Ba't ganun na yung mindset mo nun? Grabe naman yung naisip mo. Ilang taong ka pa lang nun? Oo nga eh, hindi ko nga rin Sana nare-realize na hindi pala normal yun eh. Saan lahat ng bata ang lumaking katulad mo? No? Kasi iba yung mindset mo. Talagang nung bata, pinalaki ka talagang Oo. magaling ng magulang mo. Kasi napaka-matured mo mag-isip eh. Yeah, feeling ko yun eh. Pinaka-factor dun yung talaga eh, yung pagbabalot eh. Oo. Yun yung talagang pinaka naging Malaking bagay. starter, spark plug, parang ganun. Na, So, nakilala mo yung girlfriend mo dati pa lang. Oo. Girlfriend mo. tapos, sabi ko, tayo na, gusto ko tong makasama. Kailangan kong gumawa ng paraan para makasama ko to. Kasi, tayo na, nare-realize ko din nung time na yun na yung Pilipinas, hindi siya yung pang go big. Kasi, Walang future. isipin mo na lang sa Pilipinas, tol. 7 a.m. to 7 p.m. ka dapat magtrabaho. 6 days in a week. Isipin mo yun? Ganun yung sa Pilipinas. Pero hindi mo siya mako-compare once na hindi mo pa na-experience yan dito. Yeah. So, merong comparison kasi nangyayari. Kasi galing ka na dito, tapos pumunta ka Pilipinas, nag-work ka ulit. Yeah. Kaya nako-compare mo na eh. Kaya nasabi mo siguro yan. Pero kung hindi ka naman nagpunta sa ibang bansa, siguro, iba din yung mindset mo eh, di ba? Yeah. So, maganda talaga na na-experience mo iba't ibang bansa or na-experience mo yung mga ibang bagay para ma-compare mo kung saan talaga yung pinaka-gusto mong i-aim na maging buhay mo, di ba? So, yun nga, napuntahan sa Pilipinas, tapos niisip mo yung work, tapos pumunta kayo ulit dito. Yeah, tapos bumalik ako dito. Kasama mo na siya. Hindi ko pa siya kasama nun. Kasi hindi pa rin namin alam kung paano namin siya dadalhin dito. Nung time na yun, pinag-iisipan namin na, mag-estudyante ka na lang muna, tapos punta ka dito, tutulungan kita. Ganyan yung usapan namin nung una. Nag-work ako sa call center, tapos GM yung account namin. Tapos nung bumalik ako dito, hindi ko pa din alam, pero alam ko gusto kong gumawa ng paraan. Naghahanap ka talaga ng way para masenso or gumanda yung buhay mo dito. So yan, yung mga experience mo tol from US, Canada, Pilipinas, tapos sa Canada. So ngayon tol, saan naman tayo? Sa presence naman. Ano ba yung mga ginagawa mo, mga hassle ngayon tol? So sa ngayon, yung Vibe Ant, yun yung pinaka main na baby ko. Na nagsimula nga siya bilang isang vlog lang. Tapos na-realize ko na gusto ko nang i-execute dito sa ginagawa ko yung pulp magazine na gusto ko. Pero wait lang tol, pwede mo bang i-share yung history muna ng Vibe Ant? Kung paano mo yan naisip na simulan? Unang travel ko sa Taiwan. Nung time na yun. Tapos namangha ako. Pero gusto ko itong ipakita sa mga ibang tao. Doon na nagsimula yung pagbablog ko. Asa nagbablog ka pa lang nung time na yun? Nagsusulat lang ako sa internet, mga vlog, ganun. Tapos, nung eventually, na-realize ko na nagkakaroon siya ng mga reader, mga ganun. Kasi nakikita mo yung, yung traction, yung analytics, di ba? Ako lang yung nakikita din sa sabi ko, tangina na meron palang nagbabasang 20,000 nito. Itong sinulat ko na to. Merong dito, may opportunity dito. So nakita ko na naman yun. May opportunity dito So bakit hindi ko siya medyo i-legitimize ng konti yung structure niya, yung mga ganun. Doon na ngayon na birth yung Vibe Ant. Yung naging online magazine siya ngayon. Paano natutunan yun? So nung nagpo-production kami nung college, doon nag-spark yung interest ko sa digital marketing. Mula hindi pa digital marketing yung term nun. Pero ang ginagawa na namin nun, gumawa kami ng website. So dati pa lang talagang ginagawa mo na siya? Gumawa kami ng website. Tapos doon mo makikita yung mga nangyari dun sa events namin, sino yung mga featured artists namin. Pero lahat yan sa tulong ng mga naging kasama ko doon, lalo na kay Luke sa Feedback Production. May work ka ba ngayon tol? Saan ka nag-work ngayon? So ngayon, nag-work ako sa Centennial College bilang isang software engineer. Pero baka hindi na rin magtagal. Kasi ewan ko kung nabalitaan mo yung nangyari sa immigration IRCC na nilimitahan na nila yung mga international student na pumasok dito sa Canada. Dahil doon, bumagsak yung enrollment namin ng 75%.
So, bali, meron na lang kaming around 25% na ano. So, So, ngayon, walang kita. babawasan yung Oo. employee. Yeah, so, Isa ka doon. isa ako dun sa matatanggal na i-lay off nila. Ano yung mga struggle nyo nung nagsisimula pala kayo, nung binubuo yun? So, nung nagsisimula pa lang yung Vivant, ako pa lang yun eh. Oo. Nung time na yun. So, bari, ako lahat gumagawa. Ako yung bumuo ng website. Ako yung nag-iisip ng concept. One-man team ka pa lang. Oo, ako yung nag-i-interview ng mga... Tas ako pa yung nagsusulat. Wala pang Grabe, ikaw talaga. chat GPT nun. So, kailangan mo talagang pag-isipan na... Kasi pag nagsusulat ka sa magazine, kailangan hindi siya yung basta sinulat mo lang eh. Meron ka dapat na specific na parang pag binasa mo na, oh, taka na, may sariling boses siya eh. Parang ganun. So, yun yung mga struggle nung umpisa. Yung pag-setup nun, pagbayad ng mga infrastructures, mga ganun. Grabe. Pag-i-interview ng mga tao. Nag-interview ako, nire-release ko yung mga featured artist, mga ganun, mga lifestyle content. Naka-attract siya ng mga tao dito sa community natin na naging sobrang interesado dun sa ginagawa namin sa Vivant. Doon na nagsimula na, may lumapit sa akin yung Philcan Music. Yan, nung time na yun, si Reggie at saka si Jam, si Justin. Sabi nila sa akin, pwede mo ba kaming tulungan na gumawa ng isang award show? Gamitin natin yan para i-promote palalo yung Filipino-Canadian talents sa buong Canada tsaka sa North America. Kasi kahit sila nakita din nila na nung nilabas ko na yung Vivant tapos naglalabas na ako ng mga magazine volumes, di ba? Yung mga nagbabasa na nun, nagiging global na. So nakikita ko dumadami na yung nagbabasa from United States, Europe, Japan, Korea. So, international na talaga. Tapos Australia. Tapos nagtataka ako, tayo na nababasa niyo itong mga to. Hindi mga out of the blue nila, biglang mo yung magme-message sa'yo na, nakita ko yung Vivant, ganito pala yung ginagawa niyo dyan. Baka pwede din kaming ma-feature. Yun yung mga ganun. Yun na, nilabas namin yung pa lang siya, rap awards pa lang nung time na yun eh. Kasi mga rapper pa lang yung mga kilala namin noon, nila Reggie, nila Jam, na sige, gawa tayo ng Philcan Music Rap Awards. Yun yung pinakaunang-una. May kita mo yung promo nun dun sa IG ko. So, ano pa ba ibang ginagawa ni Brad na ibang hustle mo pa? Kasi tingin ko, ang dami mo pang ginagawa, nakikita ko sa Facebook mo eh. Kaya, ano muna yung Pwede ba natin isa-isahin yan? Tapos ano ba yung mga hirap ng mga pinagdaanan mo nung nagsisimula ka pa lang nung time na yun? Kasi, siyempre, hindi naman biro yung mga ginagawa mo. Talagang kailangan ng utak, diskarte. Ano ba yung Di ba, ewan ko kung familiar ka sa quote na to. Sabi nila, ang average millionaire daw, merong 10 hustle. Naniniwala ako dun sa quote na yun kasi hindi mo siya kayang gawin sa iisa lang eh. Oo. I'm sure familiar ka din dun. Oo, ginagawa din natin. So, bukod pa dun dito sa online magazine namin, itong online magazine kumikita din siya through Google Ads, mga ganun. Tapos merong mga out of the blue, Pwede mo ba share tol kung ilang digit ba ang kinikita ng Vivant yan? So, yung online magazine, hindi naman malaki ito. Sakto lang siya. So, masasabi na natin na nasa 3 numbers kada buwan. Monthly. So, ano pa yung mga ibang hustle mo, tol? So, bukod pa doon, nagpo-forex trading din ako. Trading. And itong Vivant na to, hindi lang siya yung online magazine. Encompass pa siya ng isang buong isang buong operation. So technically, yung Vivant ay isang online platform siya na nagsiserve ng business to business na kliyente at saka ng business to customer na kliyente. Parang third party So bali kami sa term ng namin, tawag sa doon is Digital Transformation Agency. So basically, ang ginagawa ng isang Digital Transformation Agency is gumagawa ka ng solusyon sa isang business problem through digital solutions.
yun talaga yung pinaka bread and butter ng Vivant. For example lang yung accounts payable yung accounting department namin, yung accounts payable, na-overwhelm sila ng email na sobrang dami. Hindi namin paano ba namin mariresolve yung part na yan? So, magre-recommend kami, for example, i-automate natin yung pagsagot ng mga email para hindi kayo nakatutok dyan parate. Ito yung mga kailangan natin gawin. Buo tayo ng automation workflows, mga kung ano-ano. Pwede nating i-tie up sa isang knowledge management tool. Hindi naman AI, hindi naman. Pwede yan. Ngayon, mas na yung AI. Ganun. Sasabihin naman nila na, for example, mag-launch kami ng produkto pero wala kaming marketing team. Ano yung pwede nyo matulong sa amin? So, sabihin namin, So, may mga ganun din pala mga lumalapit sa inyo talaga. Yeah, so, pwede kaming bumuo ng isang buong brand ad campaign para sa inyo. Bubuo kami ng ads, magko-content create kami ng ads, magsusulat kami ng article na i-distribute namin, gagawa kami ng mga reels, tapos pwede din kami bumuo ng website para sa'yo. So, yung digital solutions na ginagawa. Napakalawak pala nang nagagawa ng Vivant. Ngayon ko lang nalaman yun tol. Akala ko simpleng magazine lang siya or something. Napakadami pala niyang pwede niyong matulungan ng negosyo. Yeah, so ganun International, worldwide talaga siya, no? Yeah. Yung huling-huling last year, may lumapit sa amin. Golf brand sila, bago lang. Ano ba yung pwede niyong itulong sa amin? So, yun, gawa kami ng videos, mga ganun, video. Yung mga talaga, yung ginagamit ng mga talaga, yung ad campaign. Ewan ko, nakakita ka na ng mga, for example, H&M, yung mga commercial nila. Yun, ganun yung mga ginagawa namin sa Vivant. So, may team ka na rin ngayon, tol? Meron akong team ngayon, tol. Shoutout ba sa Vivant team? Ilan na ba kayo, tol, sa team nyo? So, 13 na kami ngayon sa team. 13 na kayo? Oo. Grabe, napakadami nyo na pala. So, 3. Tama ba? Sorry. Yeah, tama. 13 na kami. So, gano'n nakatagal yung tol? Nung simula nung na-found mo talaga na yung nilabas ko yung Vivant nung pandemic. Pandemic ko siya nilabas. Pandemic ko siya nilabas. Pandemic lang nito lang. Yeah. Mas ganun na kayo agad kalawak, tol. Yeah, so ganun. Nung nakikita nila na, nagsulat kayo ng article tungkol sa snow business. Ito yung isa sa mga example na nangyari. Kayo ng mga destinations, snow destinations. May nag-message sa amin na kumpanya na snowboarding company sa Vancouver. Wow. Nagtatanong na, magkano bang magpa-promote sa sa channel nyo, sa So, nakatanggap kami ng ganun consistently. Wow. Nung unang-una naming yun, hindi ko pa alam kung paano i-pressure ko. Iisip ko, masyado yatang mahal yung yung 1,000 para humingi ng ganito. So, hiningi ko lang $100 lang. Sige, $100 lang, gagawin namin lahat yan. Kasi hindi ko alam kung paano pa ipe-pressure nung time na yun. Tapos ako lang din mag-isa nung time na yun. So parang, sino ba yung first client nyo nung time na yun? So, yung pinaka naging una naming kliyente, Vancouver surfing company siya. Yung mga ganun. So yan, tol, napakadami mo nang nagagawa sa buhay mo. Dami mo na experience, tol, simula nung bata ka pa lang. Ano ba yung masabi mo sa dating ikaw? So, masasabi ko sa dating ako, I think malayo na. Malayo na, pero wala pa tayo dun. Oo, malayo na, pero medyo malayo pa. Malayo pa, pero malayo na. Yeah, yun. Yun yung masasabi ko. And kung meron man ako pasasalamatan, siguro si Airpods yun. Siya yung talagang nagbuhay ng entrepreneurial spirit ko na nagtanim sa utak ko ng possibility na ganito eh. Tsaka, mindset, no? Dahil din dun sa ginawa niya na yun, nahilig din ako sa mga iba't ibang subjects. Mayroon ka bang favorite subject nung high school ka? Recess lang, tol. Nung high school ako, nahilig ako sa economics. Yun yung parang paborito kong subject. Parang nakita mo na agad nung bata ka pa lang yung magiging goal mo, no? Hindi ko pa goal talaga eh. Alam mo yung nadodraw ka lang dun na parang sobrang interesting nito Parang curiosity. Na-enjoy ko lang siya nung time na yun. Pero hindi ko alam na ito na yung mga magli-lead sa akin sa kung nasaan ako ngayon, mga ganun. Dahil dun sa mga yun, si Airpods na pinagtinda ako ng balot. Hindi ko rin na-realize kung gaano siya ka-importante sa akin hanggang sa naging college na rin ako.
Kaya naalala ko pa si AirPods na una namin tugtog sa bar, umiyak yun eh. Oh, yeah. Kasi sobrang tuwa niya eh. Oo. Tapos kinabukasan, Talagang proud na proud siya sa'yo. No? pinagbibili niya kami ng instrument eh. Grabe. Masasabi mo ba, tol, na swerte ka sa magulang mo? Masasabi ko, swerte ako sa magulang ko. Talagang binigyan nila kami ng opportunity. Yeah. Full support talaga sila sa'yo. Ni-nurture nila yung namin. So, talagang thankful ako na ganun yung naging nila sa amin. Naging upbringing. Hindi sila naging sobrang strict. Meron mga magulang na ganun eh, di ba? Ano pala masabi mo sa mga stricto na mga magulang, tol? Naman eh. Kanya-kanyang Kanya-kanyang, parenting style. Kasi, hindi sila din yung may alam ano yung pinaka-effective para sa anak nila eh. Pero, Minsan, depende na lang din sa nagpalaki sa kanila eh, di ba? yeah, kung depending Kung on sino paano sila nagpalaki. lumaki, ganun. Pero, ang masasabi ko lang is investan mo yung yung anak mo. Kung sakaling mo siya, nakikitaan mo ng potential. Nakita mo potential, magaling sumaya, magaling mag-basketball. Kaya dalhin mo sa camp or bigyan mo ng chance para makapaglaro. O ay nagpapakita sila ng potential na magaling sila mag-drawing. Hanapan mo sila ng mentor na pwedeng magpa-evolve nung skill nila. Parang tulungan mo na yung evolution nila. Parang ganun siguro. Para mag-innovate pa sila, no? Oo. Pero naiintindihan ko rin naman na hindi rin naman lahat ng magulang is Kayang gawin yun. kasi busy. Yeah. Meron din silang mga Financial iniisip. problem. Oo. Pero, ngayon yung nagpapakita ka na sinusuportahan mo sila at sobrang magandang boost na yun, Yeah. di ba? Na tayo na parang tama yung ginagawa ko para sa bata.